Alam mo ba na ang isang palatandaan ay nauuna sa bawat problema na iyong nararanasan? Bago ang anumang sumiklab na sunog, maaaring may napansin kang usok sa isang lugar. Mahal ka ng Diyos ng sobra para panoorin kang makapasok sa bitag ng iyong kaaway ng walang babala. Maaaring hindi niya isigaw ang iyong pangalan mula sa langit, sasabihin sa iyo na lumiko sa landas na iyong tinatahak, ngunit bibigyan ka niya ng isang senyales na nagpapakita na binabalaan ka niya. Ikabit ang iyong seatbelt at panoorin habang inilalahad namin ang 7 nakakagulat na mga palatandaan na ang Diyos ay nagpapadala sa iyo ng babala. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Pagpalain ka nawa ng Diyos habang ginagawa mo ito. Ang puso ng tao ay maaaring maging napakadaya. Maging ang Biblia ay nagsasabi na mayroong isang paraan na tila tama sa puso ng isang tao, ngunit ang wakas ay pagkasira. Paano mo malalaman ang mga mapanirang paraan na ito kung hindi ka tinutulungan ng Diyos? Paano mo makikilala na ang taong mukhang perpekto at gumaganap na perpekto ay isang ahente ng dyablo na ipinadala upang bitad ka? Paano mo malalaman na ang trabahong kinasasabikan mo ay yungib ng mga magnanakaw na gustong lokohin ka? Salamat sa Diyos sa kanyang awa na nagligtas sa atin mula sa mga landas na ito ng pagkawasak. Ang kanyang awa ay nagmumula sa mga palatandaang napapansin mo sa iyong sarili, sa iba, at sa iyong paligid. Maaaring hindi ka agad ito makatuwiran, ngunit kung bibigyan mo ng pansin, matutuwa ka na ginawa mo ito. Ito na ang sandaling hinihintay mo. Narito ang 7 palatandaan na ang Diyos ay nagpapadala sa iyo ng babala. Number 1, hindi mapakali at hindi mapalagay ang pakiramdam mo. Bago ka bigyan ng Diyos ng anumang panlabas na senyales, nagsisimula siya sa loob mo. Nagsisimula kang makadama ng panganib at maging tense ng walang dahilan. Kahit mukhang perpekto ang lahat sa paligid mo, hindi ka pa rin okay. Ito ay higit pa sa takot o pagkabalisa. Normal na maging hindi mapakali kapag nag-aalinlangan ka sa isang desisyon. Pero iba kapag nakapagdesisyon ka na kung ano ang gagawin, hindi ka mapakali. Naranasan mo na bang magsimula sa isang paglalakbay, ngunit biglang sumuko? Marahil ay inayos mo na ang iyong mga bag at tinawagan ang mga taong binibisita mo upang ipaalam sa kanila na papunta ka na, ngunit nawala ang iyong kapayapaan nang malapit ka nang umalis sa iyong bahay. Nagsimula kang hindi mapalagay na parang may humihila sa iyo pabalik. Kung pipilitin mong pumunta, ang pakiramdam na iyon ay maaaring tumindi sa isang panlabas na pakiramdam. Maaari kang magsimulang pawisan ng husto, na parang nakatayo ka malapit sa isang pugon. Maaari pa itong maging isang banayad na takot na gumagapang sa iyong puso. Ito ay babala mula sa Diyos. Maaari itong dumating kapag kasama mo ang mga taong ayaw ng Diyos na makasama ka. Maaari itong dumating kapag masyado kang naglalantad tungkol sa iyong sarili. Maaari itong dumating kapag ikaw ay nasa isang lugar na hindi dapat. Maaari rin itong dumating kapag pipirma ka na ng kontrata na maglalagay sa iyo sa problema. Isinalaysay ng Biblia ang kwento ni Apostol Pablo at isang batang babae na inaalihan ng maruming espiritu sa mga Gawa 16 na oras 16 na minuto hanggang 18. Ang maruming espiritong ito ay nagbigay daan sa kanya na mahulaan ang hinaharap at makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao. Marami ang naniniwala na ang kanyang regalo ay mula sa Diyos, at ang kanyang may-ari ay kumita ng malaking pera mula sa panlilinlang na ito. Nakilala niya sina Paul at Silas habang papunta sila sa lugar ng panalangin, at sinabi sa lahat na sila ay mga lingkod ng Diyos sa isang misyon upang ipalaganap ang mensahe ng kaligtasan. Iyon ay hindi isang masamang paghahayag. Kung tutuusin, nagsasabi siya ng totoo, ngunit ang espiritu sa likod niya ay marumi. Sa bersikulo 18 ng kasulatang iyon, sinasabi ng Biblia na iningatan niya ito sa loob ng maraming araw. Sa wakas, nabalisa si Pablo kaya't lumingon siya at sinabi sa espiritu, "Sa pangalan ni Jesucristo, iniutos ko sa iyo na lumabas ka sa kanya." Sa sandaling iyon, iniwan siya ng espiritu. Bagaman nagsasabi siya ng totoo, ang espiritu ni Paul ay nabagabag, at pinalayas niya ang demonyo mula sa kanya.
Sino ang nakakaalam kung anong uri ng problema ang naidulot niya sa kanila kung nagpatuloy siya ng mas matagal? Mas malala pa sa pinagdaanan nila para ihatid siya. Mahal, ano ang natutunan mo sa kwentong ito? Ang kwentong ito ay nagpapakita na maaari kang nasa isang simbahan kung saan ang pastor ay nangangaral ng salita ng Diyos, ngunit ikaw ay hindi mapalagay. Ito ay hindi dahil ikaw ay pagod, nagugutom, may sakit, o naiinip. Ito ay dahil lamang sa pakiramdam mo ay may kakaiba sa lugar na iyon. Makakakilala ka ng isang prospective na kasosyo sa negosyo na nakikipag-usap ng malinaw, ngunit hindi ka pa rin komportable sa kanila. Ito ay mga palatandaan na sinasabi sa iyo ng Diyos na tahakin ang pinakamalapit na ruta at tumakbo. May paparating na panganib sa lugar na iyon, sa taong iyon, o sa hakbang na gagawin mo. Bilang 2. Nagsisimula kang makakita ng biglaang pagkakalantad ng mga nakatagong kaaway. Dapat alam mo na hindi lahat ng ngumingiti sa iyo ay ibig sabihin ng mabuti para sa iyo. Kaya nga sinasabi ng Biblia na ang puso ng tao ay mapanlinlang at lubhang masama. Mas malalim at mas malayo ang nakikita ng Diyos kaysa sa nakikita o naiisip mo. Kung nakikita ng Diyos na masyado kang nagtitiwala sa isang masamang tao, inilalantad niya ang mga ito at inilantad ang kanilang tunay na pagkatao. Ginagawa niya silang mawalan ng bantay at hindi makamit ang kanilang mga pagpapanggap upang makita mo sa kabila ng tabing na tumatakip sa kanila. Binabalaan ka ng Diyos na ang gayong mga tao ay hindi kung sino sila. Bilang isang matalinong tao, kailangan mong agad na lumikha ng isang malaking agwat sa pagitan ng iyong sarili at tulad ng isang tao. Ito ay dahil kapag napansin nila na nakita mo ang kanilang tunay na personalidad, dadating sila upang gumawa ng mga dahilan at ipaliwanag kung bakit sila kumilos sa paraang ginawa nila. Huwag mahulog para dito. Yan ang panlilinlang at pagmamanipula ng demonyo. Inilantad sila ng Diyos upang iligtas ka sa kapahamakan na kakaharapin mo sa pamamagitan ng pakikisama sa kanila. Kapag nakita mo ang isang taong dating kakampi mo na tumalikod sa iyo, iyon ay ang Diyos na lumilikha ng kamalayan sa panganib sa hinaharap. Bago naging sinumpa ang kaaway ni David si Haring Saul, siya ang dating ninong niya. Ibinigay niya kay David ang kanyang personal na maharlikang baluti upang labanan si Goliath gamit ito. Tinugtog din ni David ang instrumentong pangmusika na nagpalaya sa demonyong nagpapahirap sa kanya at nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Si David ay higit na parang anak sa kanya. Ngunit nagbago ang lahat nang magsimulang umawit ang lahat ng papuri kay David. Nakaramdam siya ng pananakot sa impluensya ni David at gusto niyang patayin siya. Isang araw, hinagisan niya ng sibat si David habang tumutugtog siya ng instrumento, ngunit maingat itong iniwasan ni David. Iyon ay isang babala mula sa Diyos, ngunit hindi ito nakuha ni David. Marahil ay inisip niya na si Saul ay nasa ilalim ng impluensya ng nagpapahirap na espiritu. Ang awa lamang ng Diyos ang nagligtas kay David. Sa ikalawang pagkakataong inihagis ni Saul ang sibat sa kanya ng napakalapit. Sa puntong iyon, hindi na kailangan ni David ng tagakita upang sabihin sa kanya na nasa panganib ang kanyang buhay. Tumakbo siya ng malayo kay Saul. Paano naman ang ating Panginoong Hesukristo? Ang Biblia ay hindi kailanman binanggit na alam niya ang tunay na ugali ni Judas mula pa sa simula. Pinili niya siya bilang kanyang alagad at ginawa pa siyang inatyaman. Ibig sabihin, may antas ng tiwala siya para kay Judas. Gayunpaman, nakita niya ang tunay na katangian ni Judas sa huling dulo ng kanyang ministeryo. Ang kanyang kamatayan ay malapit na nang malaman niyang si Judas ay isang taksil. Mahal, malalantad lang ang tunay na intensyon ng mga tao sa paligid mo kapag may napipintong panganib. Mayroong isang balangkas na nangyayari sa kanilang isip o sa loob ng kanilang bilog laban sa iyo. Inihayag ng Diyos kung sino sila upang mapanatili mo ang iyong distansya mula sa kanila. Hindi ito ang oras para magtanong o harapin ang sinuman. Panahon na para tahimik o matalinong tumakbo para sa iyong buhay. Numero ng 3. Mayroon kang nakakagambalang mga pangarap at pangitain. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang mga pangarap at pangitain? Hindi sila for fun. Gaano ka kadalas managinip?
Nakapagtataka, ang ilang mga tao ay hindi nangangarap ng ilang buwan at hindi gaanong nababahala tungkol dito. Ang isa pang paraan ng pagpapadala ng Diyos sa iyo ng mga babala ay sa pamamagitan ng mga panaginip at mga pangitain. Kadalasan, masyado kang abala para makinig sa Diyos. Marahil ang iyong schedule ay hindi nagbibigay sa iyo ng mga sandali na mag-isa kasama siya. At kahit na sinusubukan niyang ipakita sa iyo ang isang nagbabantang panganib, masyado kang naabala para makita ito. Ito ang dahilan kung bakit siya lumapit sa iyo sa pamamagitan ng mga panaginip. Alam niya kung paano kakausapin kahit na wala kang malay. Sa tuwing may pangangailangan ng madali ang pagkilos o pag-atake, inilalantad ito ng Diyos habang ikaw ay natutulog. Sinasabi ng Job 33:15-18 sa isang panaginip sa isang pangitain sa gabi, kapag ang mahimbing na pagkakatulog ay nahuhulog sa mga tao habang sila'y natutulog sa kanilang mga higaan, upang talikuran sila sa kasamaan at ingatan sila sa kapalaluan, upang ingatan sila mula sa hukay, ang kanilang mga buhay sa pagkapahamak sa pamamagitan ng taba. Masyado kang mahal ng Diyos para hayaan kang mapunta sa panganib. Hindi niya makikita ang takot sa unahan at tatahimik tungkol dito. Ganun kanya kamahal. Sa susunod na makakita ka ng kakaibang panaginip, huwag magmadaling tawagin itong gawain ng dyablo. Paano kung ang Diyos ay nagpapakita ng isang bagay na malapit nang mangyari? Gusto niyang makapartner ka niya para baguhin ang planong iyon. Marahil ay gusto niyang lumayo ka sa isang taong may masamang intensyon sa iyo. Minsan hindi mo makuha ang malinaw na larawan ng mga kaganapan sa iyong mga panaginip. Maaaring nalilito ka kung ano ang sinusubukang ipakita ng Diyos. Kapag nagising ka sa mga ganitong panaginip, huwag mong baliwalain. Kailangan mong hanapin ang Diyos para sa mas malinaw na mga tagubilin. Hilingin sa Kanya na ipakita sa iyo ang susunod na hakbang. Kung nanaginip ka ng pakana ng kaaway, ito ay senyales na binabalaan ka ng Diyos. Hindi ka niya babalaan sa pamamagitan ng mga panaginip kung ito ay isang talo o imposibleng labanan, gusto niyang gawin mo ang tungkol dito. Kapag ibinunyag niya sa iyo ang maraming mga kaganapan, nangangahulugan ito na mayroong isang paraan upang maiwasan ang mga ito. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka bumalik sa pagtulog kapag nagising ka mula sa gayong mga bangungot. Ito ay isang sandali ng digmaan. Ano ang iyong gagawin kung mayroon kang pahiwatig ng pag-atake ng isang kaaway laban sa iyo? Ang pinakalohikal na bagay na dapat gawin ay ang manatiling alerto at mag-strategize. Kung ang Diyos ay naglalantad ng isang plano na magdulot ng pagkaantala o kasawian sa iyong buhay, dapat kang humingi ng direksyon kung paano protektahan ang iyong sarili o maglunsad ng isang pag-atake. Hindi mo dapat baliwalain ang mga pangarap na babala. Ang iyong reaksyon sa kanila ay tumutukoy kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Kung sasabihin sa iyo ng Diyos ang tungkol sa isang bagay, nangangahulugan ito na may pagkakataong baguhin ang kinalabasan. Alam niyang maaari kang magkaroon ng tagumpay sa kabila ng pakana ng kalaban. Minsan maaaring hindi ka babalaan ng Diyos tungkol sa kaaway. Maaaring lumitaw siya sa iyong mga panaginip upang sawayin o itama ka. Madalas tayong maikli ang paningin at gumagawa ng mga desisyon na maaaring magdulot sa atin ng higit na pinsala. Sinasabi ng Kawikaan 14:12, may daan na tila matuwid, ngunit sa huli patungo sa kamatayan. Pinapatnubayan lamang ng Diyos ang mga mahal niya. Maaari kang gumawa ng isang pagpipilian na tila hindi nakakapinsala sa iyo nang hindi alam ang panganib na nasa hinaharap. Maaaring ito ay tungkol sa isang relasyon, isang pagkakataon sa trabaho, o isang plano sa paglipat. Kung nakakita ka ng isang panaginip na naugnay sa isang kagyat na desisyon na gagawin mo, dapat mong maunawaan kung ano ang sinusubukang sabihin ng Diyos. Marahil ang lalaki o babae na yon ay hindi kalooban ng Diyos para sa iyo. Marahil ang landas ng karera na iyon ay magdadala ng higit pang mga pagsisisi kaysa sa iyong naiisip. Maaaring mukhang nakakaakit na gawin ang hakbang na iyon, ngunit paano kung may masamang balak sa unahan? Hindi mo lang pinapahalagahan ang mga ganitong pangitain.
Marami ang madalas na umaasa na ang Diyos ay magpapakita sa kanila ng mga matapang na palatandaan kapag itinuturo sila, kaya hindi nila pinapansin ang kanilang mga pangarap. Ang Diyos ay maaaring makipag-usap sa iyo gayunpaman ang kanyang pinili, kaya hindi mo dapat balewalain ang mga banal na paghahayag. Pinangunahan ng Diyos ang maraming patriarka sa Biblia sa pamamagitan ng mga panaginip. Binalaan niya si Jose sa pagsalakay ni Herodes sa sanggol na si Jesus. Binalaan niya si Paraon tungkol sa mga taon ng taggutom upang makapagplano siya. Katulad nito, maaaring ang Diyos ay nakikipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng mga panaginip. Tinuturuan ka man niya o inilalantad ang kalaban, dapat maging sensitibo ka kapag binisita niya ang iyong mga pangarap. Minsan maaari niyang ulitin ang panaginip ng ilang beses hanggang sa maunawaan mo kung ano ang sinusubukan niyang sabihin sa iyo. Panahon na upang simulan mong seryosohin ang iyong mga pangarap para hindi mo makaligtaan ang babala ng Diyos. Numero 4. Nakakaranas ka ng hindi inaasahang kaguluhan o biglaang pagkaantala. Kapag nakakaranas ka ng mga pagkaantala o hindi inaasahang mga problema sa iyong landas sa buhay, malamang naisisi mo sila sa iyong mga kaaway. Mabilis kang tumuro sa mga taong inaasahan mong naging sanhi ng problema. Gayunpaman, paano kung ang kaguluhang iyon ay isang babala mula sa Diyos? Baka magtaka ka kung bakit hinahayaan ka ng Diyos na makatagpo ng kaguluhan para lang bigyan ka ng babala. Ito ay napakaposible. Nakatanggap si Jonas ng mga tagubilin mula sa Diyos na mangaral sa mga tao ng Nineve, ngunit tumanggi siyang pumunta. Nais niyang wasakin ng Diyos ang Nineve, ngunit hindi iyon ang plano ng Diyos. Gusto niyang bigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Tumakas si Jonas patungong Tarsis nang sinalubong siya ng Diyos sa daan. Ang sabi ng Biblia sa Jonah 1:4, nang magkagayoy nagpadala ang Panginoon ng isang malakas na hangin sa dagat, at bumuhos ang napakalakas na unos na nagbantang mawasak ang barko. Malinaw na ipinakikita ng kasulatang ito na ang Diyos ang nagpadala ng hangin, hindi ang dyablo. Kailangan ng Diyos na maunawaan ni Jonas ang mga kahihinatnan ng pagsuway sa kanyang mga tagubilin. Nang maglaon, sumuko siya sa Diyos at nagtungo sa Nineve pagkatapos manatili sa tiyan ng isda sa loob ng 3 araw. Nangangahulugan ito na ang kaguluhang nararanasan mo kapag naglalakbay sa buhay ay maaaring magresulta mula sa pagsuway. Maaari din itong mangahulugan na pumili ka ng landas na iba sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Gayunpaman, ang mabuting balita ay hindi ka sisirain ng problema dahil nagsisilbi itong babala. Si Jonas ay hindi nalunod sa tubig o kinain ng isda. Nakaligtas siya dito dahil alam niya kung ano ang mali at nagbago ng kanyang mga paraan. Hanggang sa mapagtanto mo kung bakit ka nakakaranas ng mga pagkaantala at gawin ang mga kinakailangang pagbabago, magpapatuloy ang problema. Iyan ay kung paano mo malalaman na ito ay hindi isang pag-atake ng demonyo, ngunit isang babala mula sa Diyos. Ngayon, paano mo malalaman ang pagkakaiba sa pagitan ng isang babala na kaguluhan at isang pag-atake ng demonyo? Una, kailangan mong maunawaan na hindi ka sinasadya ng Diyos dahil sa pagsuway mo sa Kanya. Siya ang naging sanhi ng pagkaantala sa iyong landas upang pigilan kang maranasan ang pinakamasamang sitwasyon na naghihintay sa hinaharap. Ilarawan lamang ang senaryo na ito. Nakatanggap ka ng tagubilin mula sa Diyos na manatili sa bahay buong araw. Noong una ay pumayag ka at nagkulong sa bahay, hanggang sa nakatanggap ka ng tawag na may problema ang iyong kamag-anak at kailangan mo ng iyong tulong. Iyon ay isang mahalagang dahilan para umalis ka sa bahay. Ngunit alam ng Diyos na ito ay isang bitag ng kaaway para sa iyo na magkaroon ng gulo na maglalagay sa iyo sa bilangguan sa nalalabing bahagi ng iyong buhay. Habang nagmamaneho papunta sa lokasyon, nabangga mo ang isa pang sasakyan. Ngayon kailangan mong magbayad para sa mga pinsala at ayusin ang iyong sasakyan. Iyon ay maaaring mukhang maraming problema, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa paggugol sa natitirang bahagi ng iyong buhay sa kulungan. Iyan ay kung paano ang Diyos ay nagiging sanhi ng mga pagkaantala sa iyong landas upang pigilan ka mula sa panganib sa hinaharap.
Ngayon, ang pangalawang pagkakaiba sa pagitan ng mga pagkaantala ng Diyos at mga pag-atake ng demonyo ay na maaari kang manalangin at pigilan ang mga plano ni Satanas, ngunit hindi ka maaaring manalangin na pigilan ang plano ng Diyos. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naglalakbay sa isang bangka nang dumating ang isang malakas na hangin. Halos malunod na sila nang tawagin siya ng mga alagad. Siya ay dumating, inutusan ang hangin na maging mahinahon, at sa lahat ng dako ay naging mahinahon. Ang parehong Jesus ay nanalangin sa Getsemani hanggang sa ang kanyang pawis ay naging dugo. Ngunit tinalikuran pa rin siya ng Diyos noong siya ay nasa krus. Ang pagkaantala ng babala at kaguluhan ay hindi mawawala hanggat hindi mo nagagawa ang nais ng Diyos na gawin mo. Gayunpaman, ang pag-atake ng demonyo ay madaling mawala kung utusan mo itong umalis sa pangalan ni Jesus. Narito ang dapat mong gawin. Kung nahaharap ka sa anumang hindi inaasahang sitwasyon sa iyong buhay, manalangin laban sa mga pag-atake ng demonyo at mawawala ito. Kung hindi, manalangin para sa patnubay. Kadalasan, malalaman mo kung bakit dumating ang pag-atake kahit na hindi nagdarasal, tulad ng alam ni Jonas kung bakit lumubog ang barko. Gawin ang kailangan at maliligtas ka. Numero 5. Nakakakuha ka ng negatibong feedback pagkatapos makipag-ugnayan sa mga tao. Naranasan mo na bang makipag-usap sa isang tao at sa kalaunan ay pinagsisihan mo ito? Maaaring wala kang nakikitang mali sa iyong sinabi, ngunit patuloy mong nararamdaman na hindi mo dapat sinabi iyon. Maaaring hindi ito nangyayari sa bawat oras o sa lahat, ngunit kailangan mong malaman na sa tuwing nakakaranas ka ng ganoong bagay, ito ay babala ng Diyos mula sa taong iyon o sa gayong pag-uusap. Maaaring hindi kaagad mangyari ang feedback na ito. Maaaring maghintay ang banal na espiritu hanggang sa makarating ka sa iyong bahay bago kanya simulan, marahil pagkatapos ng buong kaganapan sa araw na sa wakas ay nagpapahinga ka na sa iyong kama. Tapos parang nagre-reply ang araw mo sa isip mo at ibinunyag ng banal na espiritu ang mali mong sinabi sa pakikipag-usap mo sa taong iyon. Maaaring isang maliit na salita o pahayag lang ang binibigyang diin niya. Iyon ay isang senyales na maaari kang magkaroon ng problema sa pagsasabi ng ganoong bagay. Kung maaari mong bawiin ang pahayag na iyon, mangyaring gawin. Kung hindi mo kaya, manalangin para sa awa. Ang awa ng Diyos ang tanging bagay na makakapagpabagsak sa bawat masamang sitwasyon sa iyong pabor. Manalangin para sa kanyang tulong upang maiwasan ang anumang mga problema na maaaring idulot ng iyong kawalang ingat. Ayaw ng Diyos na masyado kang magsalita. Ayaw niyang i-expose mo masyado ang sarili mo. Sinasabi ng Biblia sa Kawikaan 13:3, ang nag-ingat ng kanyang mga labi ay nag-ingat ng kanyang buhay, ngunit ang nagsasalita ng padalos-dalos ay mapapahamak. Mahal na anak ng Diyos, ang iyong mga salita ay maaaring sirain ka ng mas mabilis kaysa sa anumang sandata. Ingatan mo ang iyong dila gaya ng pag-aalaga mo sa isang mabangis na hayop na may kakayahang magdulot ng panganib. Huwag hayaan ang iyong sarili na masangkot sa gulo dahil sa pagiging masyadong walang pakialam sa mga sinasabi mo. Hindi kailanman naunawaan ni Samson ang prinsipyong ito. Kaya natapos ang kanyang buhay tulad ng nangyari. Dapat ay nagkaroon siya ng negatibong feedback sa unang 3 beses na tinanong siya ni Delilah tungkol sa pinagmulan ng kanyang kapangyarihan. Pero hindi niya ito pinansin. Nauna pa rin siyang ibunyag ang mga lihim na nagbabantay sa kanyang buhay sa kanya at nagbuwis ng kanyang buhay. Ang kapangyarihan ng kamatayan at buhay ay nasa iyong dila. Magkaroon ng kamalayan kung kailan nagsimulang balaan ka ng Diyos tungkol sa iyong pagpili ng mga salita. Mag-ingat kung kailan nang inibabaw sa iyong mga pag-uusap ang napakarumi at bulgar na pananalita. Ang pang-inis at pagmamalabis ay maaaring mga literal na paraan lamang ng kasiyahan. Ngunit bilang isang anak ng Diyos, dapat mong tandaan na ang iyong mga salita ay dapat na napapanahong mabuti. Ito ay dapat nakaaya-aya sa pandinig at kumakatawan sa kung sino ka. Maaaring nagpapadala sa iyo ng babala ang Diyos sa pamamagitan ng iyong bibig. Abangan ito. Numero 6. Nararamdaman mo ang biglaang pagbabago ng enerhiya.
Maaaring matagal ka nang nagpaplano ng isang bagay ngunit sa huli ay pagod ka na tungkol dito. Ang pananabik at simbuyo ng damdamin kung saan mo sinimulan ang paghahanda ay hindi na nararamdaman. Nakikita mo ang iyong sarili na nagpapaliban at nakakaramdam ng tamad anumang oras na gusto mong ituloy ang isyong iyon. Gaano mo man ito gustong gawin, pakiramdam mo ay may kapansanan ng walang dahilan. Iyan ay hindi lamang katamaran gaya ng iniisip mo. Pinapabagal ka ng Diyos para hindi mo ituloy ang plano mong gawin. Marahil ay nanalangin ka na tungkol sa iyong mga plano noon at binigyan ka ng Diyos ng go-ahead. Pakiramdam mo ay alam ng Diyos, ngunit hindi ka pa rin interesado. Iyon ay dahil may nagbago at nais ng Diyos na maghintay ka ng kaunti bago ka magpatuloy o tuluyang mawala ito. Parang nag-book ng flight at naghihintay ng nakatakdang oras. Ngunit 10 minuto bago ang flight, ipinapaalam sa iyo na ang panahon ay hindi maaliwalas at kailangan mong maghintay hanggang sa susunod na araw. Ang pagbawas sa antas ng iyong enerhiya ay paraan ng Diyos sa pagsasabi sa iyo na maghintay hanggang ang baybayin ay sapat na malinaw para magpatuloy ka. Kung pipilitin mo ito, maaari kang makaranas ng problema na hindi mo na mababawi. Inihayag ni Haring Solomon ang isang malalim na bagay sa Kawikaan 11:21. Marami ang mga plano sa puso ng tao, ngunit ang layunin ng Panginoon ang nananaig. Kailangan mong malaman na ang iyong mga plano ay walang kabuluhan kung walang pagsang-ayon ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, dapat mong maunawaan na kinokontrol niya ang iyong buhay. Alam niya ang iyong kinabukasan at gagabayan ka niya sa tamang landas. Magtiwala sa Diyos sa buong proseso ng iyong buhay. At huwag mong ipilit na gawin ito kahit na pinipigilan ka niya. Sinasabi sa atin ng Filipos 2:13, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo upang ibigin at gawin ayon sa kanyang mabuting layunin. Bibigyan ka ng Diyos ng lakas upang gawin ang anumang naisin niya, at babawasan niya ang iyong hilig at sigasig sa anumang bagay na hindi mabuti para sa iyo. Hindi ito dapat maging dahilan para sa katamaran at kasiyahan. Kapag kailangan mong tapusin ang mga bagay, gawin mo. Huwag mag-atubili tungkol dito at isipin na ito ay isang babala mula sa Diyos. Hindi mo maaaring dayain ang Diyos. Alam niya ang totoong intensyon mo. Gayunpaman, ang isang biglaang pagbabago sa iyong enerhiya ay maaaring hindi karaniwan. Numero 7. Nakatanggap ka ng mga babala mula sa mga tao. Maaaring hindi ito direkta mula sa isang propeta, iyong pastor, o sinumang kilalang tao sa paligid mo. Maaaring ito ay kung ano ang tila hindi nakakapinsalang obserbasyon mula sa mga kaibigan at mahal sa buhay. Marahil hindi pa nagtagal simula nang sabihin sa iyo ng iyong asawa na naiinip ka na. Ang pahayag na yon ay maaaring nagalit sa iyo dahil akala mo ay hindi. Tumawag ang iyong mga magulang at napansin ang isang galit na tono sa iyong boses at na ikaw ay nagiging masyadong mainit ang ulo. Pagkatapos ay sumakay ka sa isang bus at inulit ng isang estranghero ang parehong bagay sa iyo. Sa tingin mo ba ito ay karaniwan? Imposibleng magkasabay silang tatlo. Sinisikap ng Diyos na kunin ang iyong pansin sa isang mapanirang katangian na malapit nang makaapekto sa kalidad ng iyong buhay. Ito ay hindi lamang isang karakter, ngunit sa bawat iba pang lugar ng iyong buhay. Maaaring ito ay isang kaibigan na binabalaan ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos kaya bibigyan ka niya ng parehong mga tagubilin sa 10 tao para kausapin ka para ma-realize mo na walang paraan na lahat ng 10 taong ito ay mapupuot sa taong pinag-uusapan nila ng sabay-sabay. Talagang walang pag-aalala na iligtas ka mula sa panganib sa hinaharap. Tandaan, sinasabi ng Biblia na kung saan walang patnubay, babagsak ang isang bansa. Ngunit tinitiyak ng maraming tagapayo na makakamit ang tagumpay. Kahit makapangyarihan ang isang hari, kailangan pa rin niya ng mga tagapayo upang mabisang pamahalaan ang kaharian. Ang counsel na ito mula sa mga tao ay hindi dahil galit sila sa iyo. Gusto nila kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Ang ilan sa kanila ay maaaring hindi ka rin kilala. Kaya, ang kanilang payo ay batay sa mga random na pag-isip. Pero alam mong naaayon ito sa nangyayari sa iyong buhay.
Mga minamahal, napakamaawain ng Diyos na kaya niyang pagsamahin ang 7 babalang ito para lamang mailigtas ang iyong buhay. Kapag nagsimula kang hindi komportable, sisimulan mong makita ang tunay na katangian ng mga taong nagsasabing mahal ka. Bago mo ito maunawaan, magkakaroon ka ng isang kakilakilabot na panaginip na halos kitilin ang buhay mula sa iyo. Habang nalampasan mo ito, nagsisimula kang makaranas ng biglaang pagkaantala at negatibong feedback. Para bang hindi sapat iyon, nawalan ka ng sigla at sigla. Gusto mong tapusin na maaaring ito ay depresyon dahil sa lahat ng iyong pinagdaanan. Ngunit pagkatapos ay nagsimula kang makatanggap ng payo mula sa halos lahat. Kaya parang nasusunog ang buhay mo. May apoy sa bundok. Nangyayari ang lahat ng ito dahil may emergency. Huwag magbiro sa ganoong revelasyon kahit gaano ka pa komportable. Ang kailangan mo lang gawin ay sundin ang mga tagubilin ng Diyos na makakaiwas sa plano ng dyablo. Minamahal, wala sa 7 palatandaang ito ang dapat baliwalain. Manalangin tungkol dito at humingi ng patnubay sa Diyos. Gayon din, sundin ang bawat detalye, gaano man ito kahirap. Naway bigyan ka ng Diyos ng biyaya upang sundin ang kanyang mga tagubilin. Bago ka umalis, maglaan ng ilang sandali upang makipag-usat sa Diyos na nagtitiwala na pakikinggan at sasagutin ka niya. Mahal na Diyos, nagpapasalamat ako sa iyong pagmamahal at awa. Salamat sa pagiging isang tapat na Diyos at isang mapagmahal na kaibigan. Pinahahalagahan ko ang pagkakataong ito na makausap ka muli ngayon. Ito ang isa sa pinakamagandang sandali ng aking araw. Sa anumang paraan, nagkasala ako at nagkulang sa kaluwalhasyan, patawarin mo sana ako, mapagbiyayang Panginoon. Palagi mong binabantayan ang aking kapakanan, nagpapadala sa akin ng mga babala upang maiwasan ang gulo. Ikaw ay isang mapagmahal na Ama. Siniko mo ako at itinutuwid dahil gusto mo ang pinakamabuti para sa akin. Nagpapasalamat ako sa bawat senyales, bulong, at pulang bandila na inilalagay mo sa aking landas para ilayo ako sa panganib. Ngayon, inaamin ko ang lahat ng aking di kasakdalan sa harap mo, Panginoon. Sumasang-ayon ako na palagi akong nagmamadali. Masyado akong nahuhuli sa aking mga plano, ambisyon, at abala kaya hindi ko napapansin ang mga magiliw na senyales na ipinadala mo upang protektahan ako. Patawarin mo ako sa mga pagkakataong hindi ko pinansin ang mga udyok sa aking diwa o itinapon ang pagkabalisa na inilagay mo sa aking puso. Panginoon, tulungan mo akong maging mas sensitibo sa iyong mga babala. Turuan mo akong kilalanin kapag sinasabi mong hindi. Tulungan akong huwag malito ang hindi inaasahang kaguluhan o pagkaantala sa pagkatalo, ngunit upang makita ang mga ito bilang isang paraan ng banal na proteksyon. Kapag nagsimulang magbago ang mga relasyon. Kapag ang mga mukhang kaibigan ko ay tumalikod sa akin. Kapag hindi ako mapakali at ang aking kapayapaan ay nagsimulang umalis. Kapag ang mga pangarap ay naging mga pasanin. Tulungan mo akong huminto at hanapin ang iyong mukha. Naway hindi ako maging determinadong gumawa ng isang bagay na bingi ako sa iyong babala. Hindi ako dumiretso sa gulo na binalaan mo sa akin na iwasan. Banal na Espiritu, buksan mo ang aking mga mata sa mga palatandaan ng babala sa aking paligid. Kung iniugnay ko ang sarili ko sa maling tao, ipakita mo sa akin. Kung tinatahak ko ang isang daan na humahantong sa dalamhati o kapahamakan, pigilan mo ako. Kung ang aking mga pagpipilian ay umakay sa akin mula sa iyong layunin, mangyaring makipag-usap sa akin sa paraang naiintindihan ko at hindi ako binabaliwala. Kailangan ko ng lakas ng loob na bitawan ang hindi para sa akin, kahit masakit. Nagtitiwala ako na ang iyong mga plano ay mas mahusay kaysa sa aking sarili. Hayaang manaig ang iyong mga plano kaysa sa akin. Panginoon, anuman ang pipiliin mong bigyan ng babala sa akin, sa pamamagitan man ng aking panloob na pag-uudyok, mga tao, mga panaginip, banal na kasulatan, o mga pangyayari, tulungan mo akong maunawaan ito. Naway hindi ako matigas ang ulo para hindi kita marinig. Hayaan ang aking mga tainga ay nakatutok sa iyo sa bawat oras. Nagdarasal ako laban sa diwa ng kalituhan, manipulasyon, at panlilinlang.
Ang kalaban ay matalino, ngunit ikaw ay mas matalino. Hayaang malantad ang bawat kasinungalingan, ang bawat huwad na pagkakataon ay mabunyag, at ang bawat huwad na tao ay ilantad. Tumanggi akong maging biktima ng manipulasyon at panlilinlang ng dyablo. Alam kong gusto mo ang pinakamabuti para sa akin, kaya dinala mo ang mensaheng ito sa akin ngayon. Tulungan mo akong sumunod kapag namumuno ka at sumunod kapag tumawag ka. Salamat sa pagdinig at pagsagot sa aking mga panalangin. Kumpiyansa akong narinig at sinagot mo. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Kung ang video na ito ay naging inspirasyon sa iyo, mangyaring i-like at mag-iwan ng komento. Gayon din, mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Sumainyo nawa ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo ngayon at magpakailanman. Amen.